Maulang umaga sa inyo mga ka-agri. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano magkabit ng plastic mulch. Sa mga hindi pa nakakaalam mga ka-agri. Ito kasi bali mag-isa lang tayo, kaya yun ay i-share ko sa inyo kung paano tayo magkabit ng plastic mulch kahit mag-isa lang tayo mga ka-agri. May nagawa na ako dyan kaninang umaga bago ako mag-agahan mga ka-agri, na gumawa na ako rito. Ayan. Ganyan siya. Yung isang buo mga ka-agri, hinati ko lang yun. Mas gusto ko kasi yung kalahati lang mga ka-agri, para merong space dito na papasukan ng hangin. Ito kasi parang mas gusto ko yung ganito na hinahati mga ka-agri, kaysa yung buo siyang plastic na nakaganon tas may butas kabilaan. Yan. Bali ganito siya mga ka-agri ang itsura niya. Pero ipapakita ko sa inyo mga ka-agri kung paano nga mag-plastic ng ganito nang mag-isa lang kayo. Kasi hindi naman natin maiwasan mga ka-agri na minsan tayo lang ang gagawa sa natin, sa taniman natin. Gawa nga ng wala tayong matawag na kasama dahil nga busy sa trabaho din nila. Kaya minsan hindi natin naiiwasan na tayo lang, kaya kailangan matuto tayo na gumawa ng tayo lang. Ganito nga pala yung proseso mga ka-agri. Ilalatag lang natin tong plastic na to dito sa hukay natin na gamit. Ayan, hinukay natin yan. Itong dulo ng plat na to mga ka-agri, hinukay natin dito para pag tinabunan natin hindi siya mahuhugot. Ito nga pala mga ka-agri yung kawayan na pinanipis tapos ginawang clip. Bali hindi rin basta-basta yung paggawa nito mga ka-agri, kung paano to gawin. Bali may proseso rin to, at saka ko na ituturo mga ka-agri. Bali itong pagpa-plastic muna ituturo ko sa inyo, saka ko na ituturo kung paano gumawa ng clip sa mga hindi pa nakakaalam mga ka-agri. Gaganito mo lang siya. Ayan. Payu, gagawin mo siyang U-shape. Ayan. Tapos itutusok natin dito sa pinakadulo ng kuwan natin, pinakababa. Ayan. Ganyan lang siya. Madali lang naman to mga ka-agri. Marami na rin namang nakakaalam dito sa mga farmers. Kung merong nakakaalam dyan sa inyo, magpaturo kayo mga ka-agri. Mas maganda rin kasi yung actual. Ganyan lang siya. Tapos tatabunan natin siya ng lupa. Yung hinukay natin dito mga ka-agri, ito siya to. Ibabalik lang natin. Madali nyo lang naman gawin to mga ka-agri. Ganyan lang. Bali ito mga ka-agri, ganyan na itsura nya. Ihilahin lang ito hanggang doon sa dulo. Tapos pag nakarating ka ng dulo mga ka-agri, bali bibinatin muna siya. Pag nahila ng ganon hanggang doon sa dulo, bibinatin na natin. Yun ang proseso mga ka-agri. Tapos etong kuwan na to, plastic, saka na tayo mag-clip dito mga ka-agri sa kabilaan ng kuwan na yan. Saka na natin kiklipan yan. Bali ubusin muna natin to. Lahat yan ikakadkad na muna natin to lahat. Minsan na natin tong kiklipan. Panoorin nyo lang mga ka-agri.
So ayun mga ka-agri, nayari na tayong magkadkad ng plastic. Ayun na yung basyo natin. Bali naubos na siya. Kaya ang nagawa niya bali 10 mga ka-agri, 10 ganyan. 10 ganito. Yung kalahati. Ayan. Ang gagawin na lang natin mga ka-agri, yung ikikilip na natin yung magkabilang gilid niya. Katulad ng ginawa natin dito. Ganyan mga ka-agri. Oh. May clip dito, tapos may clip dyan. Ayan, katulad nyo. Ganito mga ka-agri, pag liko-liko yung lupa na gayak nyo, susundan lang yan ng plastic mga ka-agri, kaya walang problema dyan. Susunod naman dyan yung plastic, liliko-liko rin siyang ganyan. Kasi tutubo pa rin naman yung tanim natin mga ka-agri, hindi naman magsasalita yun na ayokong tumubo dyan kasi liko-liko naman yung dayos mo. Ganun. Hindi naman ganun yung tanim mga ka-agri. Importante lang dyan, alagaan natin yung tanim. May tama siyang distansya, may tamang abono. Yun lang mga ka-agri ang kailangan. Hindi yung kailangan yung pagandahan ng kailangan diretsong-diretso, ganun. Hindi naman kailangan yun. Ayan. Pero syempre, mas magandang tignan kasi mga ka-agri kapag ka-diretso. Yun lang. Maganda lang siyang tignan pero yung sa pag-alaga sa tubo ng tanim, parehas lang. Bali, yun na. Kargahan na natin. Ganyan, no? May mga clip dyan. Nakikita nyo ba yung mga yan mga ka-agri? Ganun ang gagawin natin. Ito gagamitin natin. Bago kayo mag-plastic mga ka-agri, gumawa na kayo ng clip na ganito. Ayan. Ito kalahating sako to kanina mga ka-agri, konti na lang siya. Bali, ang nagawa ko ng kalahating sako ay 2 puno ng kawayan mga ka-agri. Yung ginawa ko. Ayan. Sa mga gustong magpaturo dyan kung paano gumawa ng clip na ganito, mag-comment na lang kayo mga ka-agri. Sa mga gustong matuto na sa paggawa ng ganito. Pero may manunood pa rin dito sa akin mga ka-agri na marunong na ng ganito. Kaya hindi na kailangan turuan. Tara mga ka-agri, lagyan natin. So ayun lang mga ka-agri. Ganun lang. Paulit-ulit lang yung gagawin natin mga ka-agri. Papunta pabalik. Tapos dito ulit tayo ngayon. Papunta pabalik. Papunta pabalik. Papunta pabalik. Hanggang sa mayari natin mga ka-agri. Medyo masakit sa likod mga ka-agri kasi yuko ka ng yuko pero kayang-kaya naman. At ito medyo umaaraw na ng konti. Medyo mainit na. Maliwalas ng konti yung tanim natin.
ay yung pag-prepare natin. Ayan. So, hindi ko nabibidyohan mga ka-agri. Ganun lang yung gagawin natin hanggang sa mayari. Bale, marami pa tayong gagawin. Ipapakita ko na lang sa inyo sa susunod mga ka-agri kung paano ito butasan at kung paano tayo magtatanim mga ka-agri. Kaya tutok lang at pa-subscribe na lang sa channel ko. Maraming salamat nga pala sa mga 370 na nag-subscribe na sa akin mga ka-agri. Nakakagana na gumawa ng video pag ganyang may nakikita akong nagsusubscribe kahit pa isa-isa lang. At hayaan nyo mga ka-agri na pipilitin ko na maipakita yung proseso sa pagtatanim ko, na baka sakali na makapagbigay ako sa inyo ng ideya. Ganyan lang siya. So yun lang mga ka-agri, medyo mainit na kaya lililim muna tayo rito sa puno ng kamote. Hinihingal na ako mga ka-agri. Ay. Ayan o. Ang itatanim nga pala natin dito mga ka-agri, yung pinakita ko sa inyo na sa last video na yung sultan, saka yung Mahika F1 natin, saka may konting kamatis din na Diamante Max. Bali maganda na yung presyo mga ka-agri ng mga gulay ngayon, kaya naman magtatanim na tayo. Sa totoo lang medyo matagal na sanang naitanim yun, kaya lang gawa nga ng hindi tayo makapag-prepare dahil sa sunod-sunod na ulan mga ka-agri. Bago dumating yung bagyong Krising, sunod-sunod na yung ulan dito, tapos dumating pa yung bagyong Krising. Ngayon may low pressure na naman na dalawa. Ayan, pero medyo sumisikat-sikat na yung araw mga ka-agri dahil wala na yung bagyong Krising. Ayan. Medyo maingay itong dalawang pusa natin. Nagpunta na sila rito, siguro nagugutom na. Baka naubos na nila yung ibinaon natin mga ka-agri doon sa kubo na yun. Nandun sila, doon ko sila nilagay. Itong mga pusa na to mga ka-agri, napulot ko lang, naawa kasi ko umuulan tapos itinapon. Sana kung magtatapon tayo ng pusa, yung kaya ng manghuli ng daga para hindi naman sila kawawa. Balik tayo rito sa tanim mga ka-agri. Medyo malaki na kasi yung punla ko, kaya pinaapura ko na ngayon na plastikan. May pagkakataon na ako mag-plastic. Ayan. Medyo malalaki na siya, saka medyo madilaw na rin yung punla natin, kaya kailangan na talagang i-transfer kahit anong abono natin. Nagkukulang na siya sa sustansya kasi kulang na rin yung lupa niya, kasi puro ugat na yung butas ng seedling tray. Puro ugat na siya, halos wala na siyang lupa, kaya nakukulangan na talaga sa abono. Yun lang mga ka-agri, at maraming salamat sa inyo.